hindi talaga natin maiwasan na meron tayong partner na sobrang ang taas ng pride at hindi ito marunong magpakumbaba. Gusto nyo ba na magpakumbaba siya at hindi na ito mapagmataas? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano magpakumbaba ang inyong partner. Paano siya magiging hindi na maging mapagmataas, yung tipong mabago yung ugali niya na kapag kayo ay nag-aaway ay siya na yung nanghihingi ng sorry kahit na siya pa ang may or kahit pa na ikaw ang may kasalanan. Yung tipong siya na mismo ang gagawa ng paraan para hindi na kayo magkaaway. So, dito po ay pwede itong gawin sa parehas ang kasarian, babae ito babae, and lalaki ito lalaki. And syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And dito po, ang kailangan natin dito ihanda is kailangan mo lamang dito ng panulat at kailangan mo lang din dito ng sibuyas. Pwedeng puti po na sibuyas kung ano po ang meron kayo. And syempre, ang inyong sarili. So, ngayon po, kapag ready na itong aking naipakita o naibanggit na ating gagamitin sa paggawa ng ating ritual, ang gagawin po ninyo is i-ready mo lamang ang inyong sarili. I-ready mo ang inyong sarili na siguraduhin po ninyo na hindi ka nagdududa sa isang ritual na inyong gagawin. Buo ang inyong loob, tiwala, paniniwala sa paggawa. Dahil kailangan natin dito ang inyong paniniwala at tiwala sa paggawa nito, dahil kapag ikaw ay may pagdududa, hindi ito gagana sa inyo dahil sa paggawa ng isang ritual, kailangan natin dito ng buong tiwala. So ngayon po, kapag ready ka na, pwede mo na itong umpisahan. So ang gagawin mo lamang dito, napakadali lamang. Sa iyong talampakan. Talampakan po sa may kaliwang banda ng talampakan. Sa iyong talampakan, isulat mo doon ang pangalan at apelyido ng inyong target. Halimbawa, yung pangalan ng inyong asawa or pangalan ng inyong boyfriend or di kaya girlfriend. So, buo po. Kailangan pangalan niya at apelyido. Isang bisis lamang. Ayan, kapag naisulat nyo na doon sa talampakan ninyo ang kanyang pangalan gamit ang panulat or di kaya marker, ang gagawin po ninyo, itong sibuyas na ito, hiwain po ninyo ito dito pagitna. Hatiin po ninyo. Diba yung sibuyas is may katas? Ang gagawin po ninyo, ang kalahati ng sibuyas ay ipahid nyo po doon sa inyong talampakan. Yes po, ipahid po ninyo. And habang pinapahid ninyo ito, sabihin ninyo yung kanyang pangalan at apelyido at sabihin po ninyo na simula ngayon, ikaw ay lagi na mapakumbaba, hindi ka na mapagmataas, at ikaw na ang gagawa ng paraan para hindi tayo mag-aaway, or ikaw na ang gagawa ng paraan para tayo ay laging magkabati. So, sabihin mo lamang dito lahat-lahat ang gusto mong sabihin. And dapat po, positive ka lang po, and wag mong haluan ng negatibo yung mga ginagawa ninyo. Dapat ay positive lamang lahat yung mga ginagawa po ninyo. So, ayun po. Pagkatapos nun, yung sibuyas na inyong ginamit sa pagpahid ng inyong talampakan, pwede po ninyong ibaon sa lupa or di kaya tapon lang sa basurahan kung wala kayong pagpaunan. Pero mas maganda na ibaon po siya, pwede sa paso, basta ito ay maibaon. And yung kalahati, pwede nyo pa yung gamitin sa pagluluto. And ayun po, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. Pero mas maganda na gawin ninyo ito sa gabi. And kung hindi ka ba yung makapaghintay sa araw ng Tuesday and Friday, tulad ngayon, merong buwan and napakalaki ng buwan, pwede po ninyo ito gawin. So, kahit na hindi ito Tuesday and Friday. So, ayun po, yun lamang ang aking ituturo sa ngayon. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.